sa any parts ng ECU nyo na may sensor. May sensor. Ilalag niya kasi yan, sir. Then ang gagawin nyo, i-export nyo sa para may padala nyo sa kumpanya. Pero kailangan pag in-export nyo, may USB kayo. Dahil pag hindi, wala kayong USB, sa hard drive lang siya, sir, nakasave. Ngayon, before ko ipakita sa inyo automatic logging nito sa kayong manual dumping. Ang topic natin ay hindi automatic logging. Ang in-request ng kumpanya ng mga kliyente namin, sir, manual dumping. Ibig sabihin, kahit wala kayong problema, makakapag-record kayo ng events nyo, manually nga lang, hindi automatic. Then, ipinapadala kasi ito ng ibang kumpanya, sir, kasama ng performance. Pinapadala kasi ito kasama ng performance. Ngayon, ipaliwanag ko muna, sir, yung mga channel description nito. Tanggalin ko muna, sir, isa-isa. Tanggalin ko muna isa-isa yung mga channel description nito. So, sa mga channel description natin na ito, yung yellow line, sir, yan yung PIBA set point natin. Kumbaga, ang ibig sabihin ng PIBA set point, hindi pa ito ginalawan ng PIBA nyo. Gagalawan niya pa lang. Dadaanan niya pa lang. Okay? Gagalawan niya pa. Set point siya. Itong number 2 naman, sir, kulay green, ito naman, sir, yung PIBA feedback nyo. Ibig sabihin, nadaanan niya ito. Feedback na kasi ito, sir. Nadaanan niya, nagalawan niya na ito. Kung titignan nyo, sir, yung PIBA set point nyo sa PIBA feedback signal nyo na kulay yellow and kulay green, kung mapapansin nyo, halos pantay siya. Kumbaga nasusundan, sir, ng PIBA yung movement, sir, ng set point niya. Yun nga lang, hindi mo siya makita. Dahil halos pantay sila. Itong x-axis kasi natin, this is time in seconds. Time in seconds ito. Ito namang y-axis natin, ang tawag nila ito, sir, ay rank or strength of signal. Dahil pwede kasi milliampere ito. Pwede rin ito distance 1 over 10 of a millimeter, 1 over 100 of a millimeter. Kumbaga, halo-halo sila dito. Depende sa signal. Kaya ang tawag dito ay rank or strength of signal. Depende kung ano nilibigay niya ng signal. Kung milliampere, kung voltahe, kung millimeter. Depende. Ito, isa lang ito, time lang ito, in seconds. Ngayon, hindi nyo nakikita yung pinagkaiba ng feedback nyo sa set point nyo dahil halos magkapantay sila. Pero pwede mo sila, sir, na i-zoom. Ibig sabihin halos walang problema, no? Yes, sir. Ito, ang pinagkaiba nila na ito, sir, 0.00003 of a seconds na lang. Fine, sir. Oo. Ayan, sir, pwede nyo i-zoom ng i-zoom. Pag-aralan nyo to or hindi, sir, sila pa rin ang mag-analyze para sa inyo. Sasabihin pa rin nila sa inyo na, Florante, do not analyze. We analyze for you. Just send it to us. We'll give you the feedback later on. Pero bakit namin itinuturo? Hindi kasi maganda, sir, na kunwari, nag-export kayo ng CCU events nyo o HCU events nyo na hindi nyo alam o wala kayong idea sa binibigay nyo sa opisina. Para at least, kung magtanong man sila, may idea kayo. Diba? Ito, sir, yung signal nyo ng 4 to 20 milliampere. Ito yung nire-receive, sir, ng inyong from CCU going to your PCB ng inyong PIBA. Output. Yung 4 to 20 milliampere na signal nyo. Ito naman, sir, yung plunger position nyo. Diba, sir, yung umbrella natin naka-taper shape siya. Ito yung dinidetect, sir, ng inyong feedback sensor ng inyong booster pump. Yung naka-taper shape, yung umbrella nyo na naka-taper shape. Di ba ang sabi ko sa inyo, sir, pagka ang PIBA tumaas, fuel injection ang ibig sabihin niya. Fuel injection ang ibig sabihin niya. Fuel injection ang ibig sabihin niya. Ang sabi ko sa inyo, sir, pag ang PIBA bumaba, mag-open siya ng exhaust valve. Makikita nyo, sir, ito, length of time na naka-close ang exhaust valve nyo. Nandito yung fuel injection nyo eh. Hindi kayo pwedeng magkaroon ng fuel injection na nakabukas ang exhaust valve nyo. Kailangan sarado ang exhaust valve nyo. So ito yung length of time na nakasarado yung exhaust valve nyo. Ito naman, sir, yung pabukas siya. Length of time na naka-open siya. Ito naman, pasarado siya. Length of time na naka-close siya. Ito naman, pabukas siya. Length of time na naka-open siya. Ito naman, length of time na nakasarado siya. Remember, may fuel injection kayo dito. Ibig sabihin, close position ng exhaust valve nyo. Ito yung open position ng exhaust valve nyo. Open sa ibabaw, close dito. Ito naman, sir, yung taco angle ng cylinder number 1 natin. So, tatanggalin ko lang yung iba para makita nyo.
Eh, tanggalin natin yung iba. Ayan. Di ba, ito kasi sa makina natin, 2-stroke engine ito. Anong pinagkaiba ng 2-stroke engine sa 4-stroke engine? Pag 4-stroke engine, sir, 2 complete revolution of your crankshaft means 1 power stroke yan. Pero pag 2-stroke, 1 complete revolution of your crankshaft means 1 power stroke yan. Ibig sabihin, sa ikot niya na 1 complete revolution, meron na kayong compression, meron na kayong combustion, meron na kayong expansion, meron na kayong scavenging, balik ulit ito sa compression. Sa isang ikot lang sa inyong crankshaft. Ibig sabihin, sir, from this point hanggang dito, 1 complete revolution of your crankshaft yan. From this point to this point, 1 complete revolution of the crankshaft na yan. Ibig sabihin niya, sir, may fuel injection na kayo, may opening na rin kayo ng exhaust valve. Dito sa current RPM niya, within 5 seconds na to, meron na daw siyang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 and a half na complete revolution, sir, ng inyong crankshaft. Meron na rin yung bawat complete combustion niya yun, sir. Meron siya ng opening ng exhaust valve, meron na siyang closing ng exhaust valve, meron na rin siyang fuel injection niya. 1 complete revolution niya. Ngayon, ang una kong ituturo muna sa inyo, sir, is that paano siya kung naglalag ng automatic. Ang sabi ko, ito ay HCU events. Pero ang makikita nyo dito, sir, mga CCU burst lag ang makikita nyo dito pagka tawag ba ito, in-export nyo siya, na ipinadala nyo sa opisina. Ngayon, for example, sir, tumatakbo tayo ng bridge control, navigational pole, magsabi kayo sa akin ng isang silindro dito, sir. Number 1, okay. Ini volunteer, sir. Sa number 1, HCU natin. Yan. Anong gusto niyo, sir? Yung booster pump natin, yung pipa, or yung exhaust valve natin, sir? O exhaust valve na lang, sir, para makita niyo yung mas maganda yung graphics niya, no? Anybody, sir, sa inyo, baka pwede pakitanggal, sir, yung J34 ng exhaust valve natin. J34, sir, ng exhaust valve natin. Pakibot. Ito po ba kayo, sa any part ng ECU niyo na may sensor, maglalag siya ng history. Isa dito, sir, ha? Troubleshooting, HCU. Tapos dito naman, doon tayo sa HCU events. Ang huli, ang Flatline na. okay. Flatline na sa Ayun, 34. kunin ko to, sir. Kunin ko to. 34. Okay, kunin ko to. Then, 34. tignan natin sa anong tsura niya dito, sir, sa ating may computer dito. Kahit ganito lang itong computer na po siya. Ito number 34.5. Ginawa na 11. Running condition. Ang laki ng capacity. Bali 4 terabytes lang ito, sir. Hindi mo kailangan ng kwento. Ako, dito. 34. 28. Sa alarma niya, nasa CCU. 2025. Ano ba nga? Di ba? 18. Bakit 18 to? 18. Baka hindi na-set yung Excited excited set. Wala siyang pangbukas dito, sir. Ang gagawin nyo dito, pupunta kayo dito doon pa rin sa folder ko ng Florante. HCU event. Florante, sir. Lipat ako dito sa folder ko ng Florante. Florante. Naku, iba to. Mas kabisado ko nang gamitin yung computer na kapasya dito. heavy training materials. Ito yung mismo makita nyo. Di ba, yung number 6, sir, yung simulator na folder natin, nakita nyo naman. Number 7 siya. Sa number 7 niya, sir, may LD plot siya dito. Yan, LD plot. Makikita nyo rin nandiyan yung LD plot niya. Ngayon, ang mangyayari sa LD plot nyo na to, sir. LDE plot. Okay. Sa LD plot ko na to, minimize ko to. Ano meaning ng LDE plot, sir, or apps lang na name yan? Application niya lang ito, sir. Pero actually, hindi kayo pinapayagan ng kumpanya nyo na tawag ba ito na hindi buksan. Kahit na LDE pero plot pang depende kuha sa lang to. kumpanya. Kaya ko pinapakita kasi ito, sir, para at least na paano. Ma-read lang yung may idea data. kayo kung ano yung hindi niyo pwede i-drag ito papunta doon.
Ang gagawin nyo, nandun pa rin siya sa folder pa, open. Tapos hanapin nyo kung, kunwari siya, ito, hanapin nyo kung saan yung file nyo, di ba? 11 o'clock, 2 p.m. Yan, open nyo. Ito. Yan. Ito sir, yung inyong pasaraw na inyong nakalagay dyan sa kaya 25 ba? O 25 na pala yun. O, di ba? Ngayon, kung ano yung ginagawa ko sa kanina doon sa MOP nyo, yun din ang nagagawa nyo dito. Invite nyo siya yung si feedback set point nyo, feedback feedback nyo, feedback controller nyo, plunger position nyo. Pero hindi magaya doon sa opisina na may kwa sila, na may mga suggestion sila pag bumabalik. Ngayon, kagaya ng sinabi ko sa inyo, pag ang PIBA tumaas, ano nangyayari po sir? Fuel injection. No, fuel injection na sana. Ayun. PIBA, plunger. Hindi, iba na bigat ko. Plunger position. Ito to. Diba ang sabi ko, pag ang PIBA tumaas, ayan sir, susundan ko yung takbo ng PIBA ko. Pag ang PIBA tumaas, fuel injection niya. Pag ang PIBA nasa neutral position, ano nangyayari? Nag-drain siya ng hydraulic oil. Pag ang PIBA pababa, ano nangyayari? Nasasarado siya. Pag ang PIBA nasa neutral position, nag-drain ng hydraulic oil. Pag ang PIBA tumaas, ano nangyayari? Fuel injection. Then sinusundan ko lang sa yung PIBA. Yung exhaust valve na yun, nasa open position. Pagdating niya dito, nasa open position siya. Kaya nga lang, pagbulot ko, tapos nakita niya dito, may pataas yung PIBA. Dito, wala nang pataas yung PIBA dito. Wala nang pataas dito yung PIBA sa rin. Wala na rin kayong fuel injection dito. Ito, pumutok siya dito. Wala na rin. In reality, ipapadala niyo to sa opisina. Pero naka-slow down tayo, dapat may putok pa yan sa papaano. Pakita niyo sir yung, although kayo, automatic siyang maglalag. Agree kayo, automatic siyang lag. Wala akong ginawa. Automatic siyang naglag sir. Ang ginawa ko lang, pinatanggal ko lang sir yung sensor ng J34 para ma-simulate na nagka-problema tayo sa isang component sir ng ECU natin. Then automatic siyang maglalag for 5 seconds ng history or event niyan. Then ipapadala nyo yan sa kumpanya. Tatanggal ko sir. Ayan o, CCU number 1. Ibalik ko to. Then cleared. Hintayin ko lang sir magka-reading siya. Ayun sir, may reading na siya. Ilong press ko o dalawang magkasunod na pindot to slow down. Ayaw. May delay time lang kasi ito sir, may delay time. Then babalik ako sa actual na topic. Up ahead, pull ahead, navigational pull. Hintayin ko lang sir sandali. Sir, magtanggal ng mga sensors nyo sa HCU nyo. Pwede kayo sir na kahit walang problema, mag-log ng manually. So may button siya dito sir na log manually. So HCU events tayo, nasa na? Log manually. Log manually. Yan. Ito sir, since ang HCU ko ay 6 na silindro kada isang silindro kada isang HCU and may 6 akong silindro, ibig sabihin, ito sir, it indicates ng number of cylinder ko. Ngayon, dito ang lalabas dyan sir, CCU 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahil yun ang may hawak ng inyong HCU. Okay, CCU. HCU events ang topic natin, pero pag ina-export nyo, CCU burst ang makikita nyo. Ang gagawin nyo lang sir, iselect nyo itong 1, 2, 3, 4, 5, 6, indicating yung number of cylinders nyo. Ngayon, pag ito sir, bumalik na siya sa normal position niya. Tapos na sir yung pagkuha ng event lang niya. 11:16 ako nung pumindot ako ng event ko. So, hintayin lang natin sandali. Nakita nyo sir, 11:16 meron na akong event log para sa CCU number 1. So, sunod dyan sir, CCU number 2 naman. Oh, yun. Yun, number 2. Ngayon, this one will take a little bit of time. Ang gagawin nyo naman sir, i-close nyo muna to habang naghihintay kayo. Lipat kayo sir ng HCU events. Sa HCU events sir, log manually uli kayo. I-click nyo naman sir yung 1, 2, 3. Para naman yan sir sa engine driven pumps nyo. 1, 2, 3. Pagkatapos ng inyong SPS events lang sir, SPS events lang nyo, number 1 nyo, 11:16. Number 2 nyo, 11:16. 11:16, 11:16. Ibig sabihin, naka-anin na kayo siyang nag-log. Habang naghihintay kayo dito, pwede kayong pumunta ng SPS events para ma-check nyo rin, para ma-log nyo rin ito, then pati cylinder events. Ang procedure parehas lang ang pagkuha. 1, 2, 3.
1, 2, 3 lang. Pero yung cylinder event sir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 naman yung cylinder lubricator nyo. Kaya 6 din yung pipindutin nyo. Yung USB ko. Ang gagawin nyo ganito. Same ha, pati sa SPS events sa cylinder events. Dito kasi sa training center, ang meron lang kami, CU events lang sa SPS events. So, punta muna kayo sir ng CCU number 1. Pwede kayong mag-show sequence or hindi kayo mag-show sequence, ganun pa rin ang mangyayari. Makikita pa rin nila. Magari, show sequence ako. Export ko. Save. Pero kailangan may USB. Para sa USB siya magsisig. Paisa-isa pa rin. Paisa-isa. Close ko ulit ito. Clear ko muna. Dahil bakit kung hindi ako nag-clear? Pag hindi kasi ako nag-clear sa show sequence ako, then sinilip ko yung number 2. Show sequence ulit ako, magkapataw silang dalawa. Pato sila sa graphing sa ng... Yes sir, pero ang isisave nyo lang sir, yung huli mo lang na sinilip. Okay. Kaya ang ginagawa namin, makiklear all muna kami, bago select yung number 2, show sequence naman. Ngayon, naalala nyo yung number 2 ko sir, oh? Ang aking exhaust valve reading sir, hindi maganda dahil naka-invalidate ako, sira yung sensor ko. Dati-rati kasi sir, ang ginagawa sa kumpanya, nag-i-screenshot lang kami. Nag-i-screenshot lang kami. Ngayon, pag screenshot kasi kunwari, sinabi ni Chief Ian kay Segundo, Sek, tanggalin mo yung exhaust valve dahil hindi pa tayo nakapag-order ng sensor, nagamit natin. Hindi ko pa nai-report yan. So, ang gagawin ni Segundo, tatanggalin niya lang yung number 5, exhaust valve position sensor. Pag screenshot ng ginawa nyo sir, hindi nila makikita sa kumpanya yan. Kaya ngayon, ang ginagawa nila, pinapa-export na nila yung mismong file. Para i-show sequence mo man, tanggalin mo man o hindi mo tanggalin yung graph, kita pa rin nila. Kita pa rin nila. Isang way pa pala sa ng pag-list. Bakit sasabihin ni Segundo? Computer yan sir eh. Yan yung pag-i-screenshot namin na another way. Another way. Nag-unlock kami ng MOP para ang ginagamit namin yung transcript ng keyboard. Yung number 3, show sequence, export, save. Close, clear all, CCU. Lipat kayo sa cylinder events, ganun din ang gawin nyo. Ngayon, tignan muna natin anong itsura nito. Ganun pa rin sila, pag na masusunod sa opisina. Pero tama naman, pag pinalitan mo, gagamit ka sir ng Ganyan. spare, di ba sir? Saka sabi nila, wala pa daw running hours. Pero minsan kasi sir, di ba? Dun Gusto sa mo na top, rin palitan para maganda dapat yung naka-flat performance. siya para seal. Okay, so anong gusto nyo sir? Pero Mag-print nakaganyan screen na. kayo, mag-CU events kayo. Kaganya, ibig sabihin, Aagahan ko na yung break di na time nyo. silyado. Para yung iba sir,